tara, ikot tayo sa ating mga panabong na manok. At yun, baka mamaya may magtanong po sa ating kung sila po ba ay for sale or pambenta. Yes! Bakit naman hindi? Kaya nga natin pinasok ng game fowl farming para kumita ng pera, di ba? So ayan, oh. Ayan yung original natin, oh, na 5K sweater. Itong mga to, anak na nila itong mga to. Tapos yung SBR Tornado Hatch Cross na inahin natin, ayan. Ayan. No? So parehas po, nanay tatay niyan is rekta na binili kay Mount Banahaw, no? Mount Banahaw Game Farm, right? So ayan po ang ating mga oriental sweater. Yung ngingitlog yun. Mamaya magtitingin tayo ng itlog. Marami yan, marami mangingitlog dyan. Okay? Si Asim Boston, round head natin. Ang mismong pillar, ano ba? Mismong foundation, no? Ng ating ginagawang mga oriental sweaters po dito. And then, ayan, si Ayam, si Manny natin, retire na. Para tatagalin lang natin. Retire na po yan sa 3D. Kasi yun, yung pinaka-original natin 5K sweaters. Yan ang pinakamatanda inahin dito, no? Yan. Yan po ang original natin na 5K sweater. At yan din po ang nanay na mga oriental sweaters po natin dito. Tara, pinipin natin yung mga anak niya. O, diba? Naifufunction na natin. Ito mga anak niya na ito. Ayan. Ay, ito. Ang nanay nito, ano, yung SBR Tornado Hatch natin. Yung mga maliliit na itim. Ayan, SBR Tornado Hatch. Yan, yan. Ganda. Ayan, hindi ko malay yung daliri. Yan, yung mga malalaki, yan yung mga oriental sweaters natin. So, tara. Ito, tingnan natin itong si, aray kong si, ano natin. Ito. Itong Golden Boy sweater natin. Ayan. So, 3/4 Golden Boy sweater po ito. 1/4 na po yellow-legged hatch. Ayan. Mula sa ating isang follower, si Sir ARH Warper. Oh, wait. Ayan yung original natin. Ito, oriental sweater na. Ayan. Pero reject din. Ito, oriental sweater natin. Hiraw. Ang nag-iisang hiraw natin ng oriental sweater. Tingnan nyo naman yan. Kaganda. Ito, alimbuyugin na oriental sweater. Tapos mga gold na. Karamihan dyan gold na. Ito, alimbuyugin. Tapos may mga gold na tayo dyan. The rest gold na. Ayan. Oriental sweater gold. Nagpayo na siya. Makawala na. Alimbuyugin. Wala na. And then ito yung dalawa nating Asil Boston SBR Tornado. Ito. Yan. Asil Boston SBR Tornado. Nanay po nito yung galing po kay Sir Mark King. Ayan o. With wing band at saka leg band po yan, no? Ng L20 King Farm. Nasaan na siya? Ayan. So SBR Tornado Cross po yan. Nanay at tatay niya rekta binili kay L20 King, ay kay Mount Banahaw. Ayan. So tapos pinaris natin yan doon kay, ayan, pinaris natin yan dyan kay Asil Boston natin. So may mga inahin din na lumabas, 5 yata yan. Tapos may dalawa tayong lalaki. Ito. Yeah! Ito yung isa, mas matanda. Tapos ito yung isa. Ayan. Alimbuyugin din. So Asil Boston SBR Tornado, abang-abangan nyo po yan. Kasi grabe po yan, sigurado ako. Grabing mamalo po yan. Sigurado. So yun, nakapagpakain na tayo sa kanila. Napalitan na rin natin mga inumin nila, no? Mamaya ulit, no? Yan, mangingitlog yan, no? Ito naman, Asil Boston White Kelso po to. 3 yan, nawawala na yung isa. Ayan. Nangingitlog
itlog na rin po to, no? Ayan, Asil Boston cross sa White Kelso. Yung isang kapatid niya, nasaan ba? Ayun! Zoom natin, zoom. Ayun, white chocolate. Ayan, yan. Ayan. Asil Boston White Kelso. Siyempre, ang foundation po natin dito. Tara na, umulan na. Ang foundation ko po dito talaga is Asil Boston talaga. Yun yung base blood po nila, no? Yun yung base blood po ng mga panabong natin na manok, no? Asil Boston po talaga. And then kinocross ko na lang. Halimbawa, yan, yung mga oriental sweaters natin, kinocross ko na lang yung Asil Boston natin sa 5K sweater, no? Tapos, pag-plan pa rin nating i-back to mama or i-line breed sa sweater din, pwedeng-pwede po, pwedeng-pwede. Para hindi kayo maliligaw, no? Hindi kayo maliligaw. And then, ganun din po, nung Asil Boston SBR Tornado, kaso nga lang inayin natin cross, no? Pero maganda po, maganda naman. Mas lamang na alimbuyugin ang lalabas kasi ang SBR at saka Tornado Hatch. Hindi naglalayo yung kulay kasi sinerch ko eh. Wala naman akong ganong alam dyan sa mga bagong linyada talaga eh. No? Okay? Nagmamagaling lang tayo mag-breed. Okay? Nagmamagaling lang tayo mag-breed. Pero sa totoo lang, wala pa po akong idea sa mga ibang bloodline po talaga. So yun, nakita po yung SBR at saka Tornado, parang hindi malayo yung kulay. Parang mayahin siya na alimbuyugin. Kaya ang mga lumabas po na anak nila nung Asil Boston is black na mga inahin, alimbuyugin na mga lalaki, no? So which is maganda ring i-back to mama, no? Iba-back to mama natin 'yan. Huwag kayong mag-alala po. Marami na tayong incubator at saka from the time na bago mag December tapos na tayo mag-breed, no? Ng quail natin. Tapos na rin nating ibigay yung mga orders sa atin. So marami tayong orders worth 26,000 pesos. Ayan o. Alright? 26,000 plus. Kukunin din po yung layers natin na 56 cents. 3,080 yun. Sabihin mo na ng 3,000. So bali lahat-lahat ng order po natin is 29,000 worth ng mga quail RTL po. Then hindi ko alam kung kukuha pa rin po yung kasamahan ko sa akin kasi sila nag-aalaga rin po ng itlog, ng pugo. Hindi po natin alam kung ilan ang kukunin nila sa atin. So i-schedule natin yan. No, i-schedule natin. Kasi konti pa lang tong breeders natin. Ayan pa lang sila oh. Hindi makita, boy. Ayan. Kukunti yung breeders natin, kaya kukunti yung mga nakukolekta natin itlog sa loob ng 6 days. Kasi ganito po yan, no? 6 days lang po dapat ang collection time ng itlog ng pugo, no? Pag lumagpas na yan 7 days, 8 days, bababa na yung fertility niya. Kaya kailangan bago mag 6 days or ika-6 day ng quail egg collection is mailagay na po sa incubator. Kaya mamaya maglalagay po tayo ng itlog sa ating incubator. Kaso nga lang wala na tayong saksakan. No? Puno na yung natin, yung tawag rito. Extension. Pero meron pa naman dito. Ayan. Ayan, may isa pa dyan, no? So irerekta na lang natin yung incubator natin dyan. So yun, no? Ano ba yung mga natin dito? Tara, silipin natin. Ito sa August 6 pa mapipisa. Ang dami o punong-puno. Sige ma, ingat. Gagala siya. Makiki-blessing sa bahay ng tita namin. No? Okay. Ayan, ito malapit na mapisa po to. 27 mag-i-start na po yan. Hindi na natin iikutin to. Napansin ko kasi, no, sa pugo, hindi big deal yung maiikot-ikot yung mga itlog. Kahit habang napipisa po, kung lalabas ang sisiw, lalabas at lalabas po kahit mabali-baligtad siya, no? So, yun nga lang, no, lesson learned. Hindi na natin tutulungan yung mga hindi makakalabas sa shell na itlog, no? Kasi nasisiw. Kasi nga ayan, mamamatay din sila, 'di ba? Mamamatay din. So, para maiwasan natin yung tawag dito, yung mag-aalaga pa tayo ng mga may sakit or dispalinghado na sisiw. Wag na. Oh, yan na sila yung second batch natin. Wala na to, buhay na to. Kahit pagbali-baliktarin pa natin ang mundo, buhay na to.
no? So kung ito po mamamatay pa sa ganitong edad is katangahan ko na lang yun, no? Katangahan, kapabayaan, ayan. Buhay na to. Kahit ipusta ko na si ano, si ewan ko, joke lang. Ayan po, buhay na yan. Ayan. Okay. Ayan na sila. Diba? No? So dito kasi tayo focus sa ngayon, no? Yung dito pala yung cellphone ko. Dito po tayo focus ngayon sa quail breeding po talaga. No, after nito sa panabong na manok na tayo. Ayan, katulad niyan, meron ditong alanganin na yan. Oh. 3 yan eh. Nasaan na yung isa? Ayun, yata. Okay. So buhay na rin po 'tong mga to. Yung puti, ayun oh. Inlipat natin dito dahil yung mga kabatch niya mas malalaki na sa kanya. Ang galing, no? Ang nag-iisang puti natin. So ayan po, no? Okay? So, buhay na po to. At ibibreed po natin yan, yung kulay white na yan. Ibibreed po natin, no? Ibibreed po natin. Alright, so yun, mamaya samahan nyo po ako. Dahil tayo po ay maglo-load ng mga itlog ng pugo. Tara, silipin natin. Maglo-load tayo ng mga fertile eggs, no? Ayan, no? Ilo-load po natin yan doon sa incubator natin sa DIY. Pero hintayin ko muna yung mga collections po natin. So ito, si Sir Ed, ayan, nagchat-chat na kung available na daw mamaya. So siguro sa tingin ko available na, sir. Ayan, no? Para at least maibigay na natin yung order ni Sir. Siyempre, di-deliver natin, no? Kasi nung una, nahihiya ako, no, na siya pupunta rito para kunin yung order niya, no? Kasi yung sasakyan natin nasa gawaan. Okay? Maingat! Ayan, no? At pupunta raw siya sa blessing ng bahay ng tita namin. Sasama sana ako pero yung cellphone mo, oh. Oh. Sanla ko yan. Alright? So, yun po, no? Siguro makakagawa tayo ng content. No? Ng matiwasahin kasi si mama kapag gumagawa ko ng content, tawag dito, tawag doon, no? Patrek, yan eh. 'Di ba? Nakakawala ng focus, no? So, ngayon maghapon po gagawa tayo ng mga useful content para sa mga magsisimula, no? Or gustong magsimula ng livestock farming, especially po sa pagpaparami ng mga alaga natin, no? So, sa breeding naman po talaga tayo. No? Yun yung expertise ko po, yung breeding po talaga, no? Breeding ng manok. Yan, pugo, first time natin mag-breed at ang saya. No? Ang saya kasi nakapagpabuhay na tayo, nakapagpapisa na. So dire-diretso na 'to, hindi na tayo mawawalan ng pugo dito. Yes po. Yun ang kinaganda, yung art ng breeding natin is kapag tayo po nakakuha na ng mga breeders, no? Nakabili na tayo ng breeders, ang mahal po kasi talaga. Minimum 500 heads tapos di mo pa alam na kung may lalaki o wala. Kadalasan po, hindi po talaga sila nagbebenta ng lalaki. Naswertehan lang natin na may napasamang 4 na lalaki. Yes po. At doon po ako nagsimula, no? Doon po ako nagsimula. May time na ilang piraso lang yung mailalagay ko itlog, no? Wala pang 30, no? Okay? 40 lang yata. Kaya yun yung first batch natin, 25 heads lang yung napisa. At dyan na po tayo nagkaroon ng maraming lalaki, no, sa batch 2 po natin. At yun, na-expand ko pa unti-unti yung mga breeders natin, no? From 20 yata yan, no? Naging 60 plus na yung breeders natin. And huwag kayong mag-alala kasi madadagdagan pa po. Ayan pa, may mga papisa pa tayo, no? So, gagawin natin is at least 150 to 200 heads na mga breeders po, no? Ang gagawin po natin dito para pag halimbawa may bibili ng fertile eggs, no? Halimbawa 500 pieces, 1,000 pieces, may bibigay tayo, no? May bibigay tayo. And then kapag meron na tayong malaking incubator at may nag-order, isang salangan lang, no? Isang salangan lang tapos ang problema natin. So dito po nakahiwalay po ang fertile eggs sa table eggs, okay?
Yes po, nakaiwalay po yan. Hindi po tayo nagbebenta rito ng iiwasan natin hanggat maaari. No, na halimbawa, puno lahat ng incubator, tapos hindi tayo magpapapisa, tapos may itlog yung mga breeders po natin. Hindi po natin isasama po, no, sa mga table eggs kasi yung fertile eggs po is mas mababa po yung span, no, na pwede silang i-store. Hindi katulad po ng mga table eggs, yung walang similya. 2 weeks. Kayang-kaya nating i-store ng 2 weeks po ang table eggs. However, dito sa ating mga fertile eggs, no, 1 week lang yan. 1 week lang. So, ang gagawin po natin dyan sa mga fertile eggs po natin, ay ibebenta po natin as fertile eggs. Kasi po, ganito ha, nanghihinayang po ako. Kaya kung gusto niyo pong mag-acquire ng mga fertile eggs po natin, walang problema. Mas matutuwa po ako, pero nga lang, 5 pesos each po siya. No? Matutuwa po ako kasi may babahagi natin yung mga similya natin, no, ng mga pugo natin. Kasi alam nyo po, napakamadalang po ang nagbebenta ng quail na fertile eggs. Yes po, no? Itaga nyo sa bato. Itaga nyo sa bato. Bibihira po ang nag-o-offer ng fertile eggs. Kadalasan po, day old chick. Pero mas madalas, RTL po. Minimum 500 heads pa yun. Nasa 18,000 pesos yun. Pero kung ang bibilihin ninyo, fertile eggs natin dito, ay may pruweba naman na ako. Ayan na oh, di ba? 3 batch na. Madadagdagan pa ng 2. Magsasalang ulit tayo, no? So, yan ang pruweba. Yung mga papisa po natin, ayan oh, no? Na fertile po mga itlog na binebenta natin as fertile eggs po, no? So, di ba? Kesa DOC, RTL na may minimum 500 heads, magkano yun? Di ba? Eh kung mayroon kayong incubator, bumili na kayo ng fertile eggs po sa akin. Yun lang po yun, ganun po. No? So, ayan, at ito ang focus natin sa August, September, October. Itong 650 heads na RTL na order sa atin, no? So, hopefully, dumating na yung pera natin para makabili na po ako ng malaking incubator. Yes po, no? Yung malaking incubator ng ating gagamitin. Tapos ito sa mga panabong na lang natin na manok, no? At yun, ganun ang gagawin natin, ganun ang gagawin po natin, no? So hopefully, no, dumating na po yung pera natin. Okay? Para at least mabayaran ko na yung pinsang ko, na isanla ko yung ATM ko doon eh. Okay? Mabayaran natin si pinsang ko. Tapos, makabili na tayo ng incubator, mapagawa na natin itong sasakyan natin na naka-off-road build, no? Okay na yung aircon niya, sobrang lakas na, dinagdagan pa kahapon ng Prion ni Sir, no? Yung mekaniko ng pinsang ko, bait, no? So, syempre, binigyan na rin natin para at least, hindi naman nakakahiya, no? So, maganda na aircon nito, bubong, transmission, shock, at saka mags na lang po ang papalitan dyan. Tapos, bibilang ko si mama ko ng e-car niya, yung mini e-car, no, yung aircon na siya, no, na e-car siya. Kasi sabi ko, bibili na ako para at least maranasan naman ni mama na mag-drive ng e-car, no. Tapos maraming purpose 'yun. Pwede pa natin pan-deliver po pag within Castilleos lang, no. Pag within Castilleos lang, imbis na di gasolina yung gamitin natin, yung e-car na, 'di ba? Yung e-car na po, no? So nakakatuwa lang na yun, malapit-lapit na, hopefully, no, na makapag-expand tayo ng productions po natin dito. Actually po, ang i-expand natin dito is yung production natin ng day-old chick dahil sa dami ng umu-order sa atin. Yes po, no? So sa mga kulungan, wala na akong problema dyan, yan na po yan. No, ang dali lang magpapisa niyan lalo kapag 150 to 200 heads na yung mga breeders natin. Isang salangan lang yan, men. 2 days, 3 days lang na collection, puno lahat ng incubator natin. Yun po yung gusto kong mangyari. Yung number of breeders natin is sapat sa capacity ng incubator natin. At itong production natin ng mga CCU, ng day old chick, RTL, is sasapat po sa mga nag-o-order po sa atin. Yun po ang isang goal po natin. Pero yung expansion ng kulungan, hindi po muna
sakto na po sa akin yan na may 600, 700 heads ako dito kasama ng layers at saka breeders. Okay na po ako doon, okay na ako doon. Ang gagawin ko na lang is patatambakan ko ng buhangin lahat ng kulungan. Pati ito, yung ilalim nito, patatambakan natin ng buhangin. No? Tapos yung mga fly pen natin, patatambakan ko rin ng buhangin. Yung susobra, no, is ipapatambak ko doon, no, sa silungan ng mga manok natin doon. No? Yun po. Alright? So, ganun lang ang plano. At sana magtuloy-tuloy, no? At sana po suportahan niyo po yung mga contents natin para at least makita ninyo kung ano yung mga pinaggagawa nating kalokohan dito sa yard, no? And syempre hindi mawawala yung mga informative contents po natin tungkol sa mga technical skills, no, sa pag-i-incubate, pagpapalaki ng kapipisang sisiw, pagbo-brood, pag-grow, no? Lahat yan may tamang management. And yung tamang management po is based sa setup mo. Ayan, no? Base sa setup mo. Base sa setup mo, base sa experience mo. Kaya ito pong mga contents po natin is experience-based po siya, no? So, wala po tayong makikitang pagtatalu-taluhan natin dito kasi experience-based po siya, no? Kaya kung may magko-comment man ng negative, may magko-comment man na mali ito, hindi dapat ganyan, irerespeto po natin. Kasi nga, sabi ko nga, yung mga content po natin is experience-based, yan. At saka, yung naaayon sa setup natin. Alright? So, yun lang po. Mamaya, abangan nyo po yung mga contents po natin tungkol sa incubation, selection process sa breeders, incubation, brooding, at saka growing management po ng ating mga pasisiw. Mapamanok yan, mapamanok yan, or mapapugo po yan. Alright, so yun lang po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.